Guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, maaga pa tayo aalis. Papunta po kami ni Papa Bits ng Danau. So ayan, nandito na po kami sa may Makaas Banda Katmon. Nagpagasolina muna kami. Dahil magpaparehistro po kami na motor. Kinakailangan na pong magparehistro kasi nanguhuli na po yung LTO. So ayan po guys, alis na po kami papunta ng Danau. Let's go. Ito na nga po guys, nandito na po kami sa Danau, sa may banda ng LTO. So daan muna kami dito para ma-smoke test po yung motor. Yung oras po guys is alas 6:35. Iwan ko kung ano ngayon yung sitwasyon ng naiwan ko dahil umalis po kami doon 5:45. Tapos nakarating kami ngayon dito, ayan, alas 6:35. Ginising ko naman si Christian. Sabi ko, ikaw lang munang bahala ng mga bata. Pero nakahanda na po lahat yun bago po ako umalis. Kulang na lang yung pag kumain sila. Tapos, yun. Si Sansan, gising naman nang umalis kami. Sabi ko, gisingin mo na lang si Sansan. Gisingin mo na lang sila. Tapos kumain na lang kayo. Yun, tapos ginising ko si Christian. Sabi ko, alis po kami. Magpupunta ng Danau. Dahil magpaparehistro nga ng motor. Kinakailangan na po magparehistro. Dahil uso na po ngayon ng panghuhuli. Mahirap na. Pag mahuli na expire na yung rehistro ng motor, magbabayad po tayo ng multa 10K. Ayan po yung mga magpapa-smoke test, nakapila na. Kailangan pong maaga pang magpunta dito kasi pag mamaya-maya na, pag umpisa na mga alas 8, marami na pong nakapila dito. So pag magpaparehistro po ng motor, kinakailangan pang ipa-smoke test, yun, maga tayong pupunta ng Danau. So nandoon pa yung pisina ng LTO sa unahan. Kasi pag magpaparenew, kailangan ng smoke test. Yan po yung motor. Alas 8 po yung umpisa. Kaya po maga kaming umalis din kasi sa Banda Carmen daw, sabi ni Christian, dyan po nakapwesto yung LTO na nanghuhuli. Okay na lang yun, pagbalik namin na nandyan na sila, o mag-operasyon na po silang manghuli, meron na po kaming dala na resibo na galing dito na nagpapa-renew na po kami ng rehistro. Nagpa-renew na po kami ng rehistro. 4 pa lang sa bahay, nakahanda na po ang lahat. Bumangon tayo mga 3:30 kasi nagpa-agas tayo ng tubig. Tapos si Papa Bits naunang maligo na habang po ako is nag-aasikaso sa mga umagahan ng mga bata. Tapos nagkape. Pagkatapos maligo ni Papa Bits, tapos na siyang magkape. Ayun, ako naman po yung naligo. So, natapos tayo natapos yung kilusin ko mga 4:45. Ganon. So, ayan, syempre, magbibihis, mag-aayos, maghahanda. Nakalis po kami is 5:45. Mahirap nito guys is standing position. Hindi pa nag-uumpisa. Alas 8 pa kasi yung yung bukas. Tapos ayan, maraming kangkong dito. Maraming kangkong, pero siguro malalim yan dyan. Usap-usap muna sila, usap-usap. Pero ito po yung nangungulikta ng papel para sa magpapa-smoke test. Ang inaalala ko lang ngayon na umalis po tayo, si Chrislyn kasi meron silang activities ngayon
Papapuntahin daw sila sa stage. Lima lang daw sila yung marunong magbasa, pinapabasa. Yung inaalala ko lang po kay Creslin at Sia, kung aalis po ako is walang mag-aayos ng buhok nila, tapos nahalata po ng mga parents or teacher na wala ako dahil naiba yung yung ayos nila. Yun lang. Kasi naman po, sabi ko kay Papa Bits, isama mo na lang, siya na lang yung pinapapunta ko dito para magparehistro sa Danau. Isama mo na lang, kung kinakailangan mo ng kasama, isama mo na lang si Ronald muna. Ayaw naman niya. Yung pinipili niya pong isama, nag-iibas po siya ng nag-iiba siya ng strategy. Sabi niya, pupunta daw siya dito kuno pag magpa-smoke test. Tapos babalik siya ng Danau, tapos meron daw siyang pupuntahan na ipapasahan ng papel na mag-rehistro, na hindi na hindi na dadaan sa LTO ng bisina para dadaan naman parang picture ganito. Kasi yung paparehistro namin dito sa sa Danau, meron lang po namin binibigyan ng papel na sila po nag-aasikaso ng lahat-lahat. Tapos yun, isisit na lang na kung tapos na, i-chat or i-text na lang po kami na pwede nang kunin, ganun. Sabi niya, para daw kuno minus gastos, at isasama daw niya si Regan, meron daw silang pupuntahan. Naisip ko naman, ba't mo pa isasama si Regan? Para daw kuno makasibsib. Sabi ko naman sa kanya, sure ka makakasib ka? Isasama mo si Sir Regan. Siyempre, hindi naman maiwasan. Pag masikaso, hindi mo naman maiwasan na hindi ka magpadulas, ganon. Sabihin na lang natin magkulapo. So, mapapagastos ka pa. Kasi magiinom kayong dalawa. Mas okay lang kung isang buti, sakto na kayo. Ganon. Yung tricky na budget na pangparehistro, kasi mga 2 taon na po ito na expire, may penalty, hindi magkakasya. Kung yun po yung iisipin mo, so sige, sasama na lang ako sa iyo. Yun po yung ending. Kami pong nagpunta dito. So naiwanan ko yung mga estudyante, pero nakahanda na yung susuotin, ganun. Tas kapag kakain na lang sila, yung inalala ko lang yung pag-ayos sa kanila. Kasi hindi naman alam ni Christian magpuni-punitil. Okay lang si Pinsoy. Kasi kahit hindi magsuklay, okay lang. So, ayan guys. Mabuti na lang nandito na yung mag-i-smoke test. 7:00 na po yung oras. Ayan. Kay Papa Bits na motor yung i-smoke test. Tapos, papasa namin doon sa mag-aasikaso. Pagkatapos nito, pwede na kaming umuwi. Yan, iniwanan na tayo ni Papa Bits. Tapos na ma-smoke test. So, punta na po kami dito sa papasahan ng smoke test kay Ma'am Alma. So, ayan guys, ganun lang kasimple. Napasa na po namin yung papel, yung nag-a-assist na lang sa amin yung bahala. Bali, picture nga para madali. Hindi na po kami pupunta ng opisina ng LTO. So, yun. Pag na-okay na, mga 2 days, 3 days yung hintayin namin, iti-text po kami na okay na. So, yun po yung pagbalik namin dito. Lang kasimple guys, tapos na. Yung oras is 7:30. So, bali, uuwi na po kami. Kaya naman ni Papa Bits ito, iwan ko sa kanya. Pag hindi siya nakakapag-asikaso ng siya lang. Nagsusulo lang. Dito na po tayo sa Katmundaan. Dumaan muna kami kasi
Bibili po ako ng mga lamas, sibuyas, bawang. Man guys, is nandito kami sa hardware. Bibili si Papa Bits ng material para sa hose doon. Nalalagyan po niya ng ano, hose nga. Bibili siya ng ano, tea. Iwan ko kung anong yung tea. Para lagyan po niya ng hose yung banda doon sa paglalabhan ko na hindi na po ako hahakot ng tubig. Dahil pagdating ko ngayon, maglalaba po tayo guys dahil hindi po ako nakapaglaba kahapon. So, tambak na naman. Alas 8:30. Alas 8:30 yung oras. So, sabi ko ngayon lang kasimple yung pag-renew ng restro or pagpa-restro. Kung idadaan mo lang sa fixer. Hindi nga nag-trekkie yung ano namin gasto kasi yung smoke test 500 po yung bayad, tas lahat na yung renew is 2,150. Grab na lang tayo sa ganyan guys para hindi tayo yung maglalakad na pupunta pa tayo magpuano Tarayo, pupunta pa ng syudad kung ano-ano po yung requirements. So, isa na lang tao yung pinapasahan natin na mag-ayos. Pareho lang naman din po yun. Para wala nang kapagod-pagod. Yun lang, paglalaanan lang talaga kung magpa-restro or magpa-renew. Medyo mura yung direkta, pero hassle naman kasi yung 1 week hindi ka pa matatapos. Kasi marami pila-pila kahit saan ka magpunta pila, so ganun na lang. Hindi naman po yan scam dahil palagi yung taong nilalapitan namin isa lang na yun talaga yung nilalapitan namin pag nagre-renew ng restro ng motor, yung kay Jing, tas ito na kay Papa Bits ginagamit na kay Jing naman. So yun, Pabits natin kasi walang tiwala sa sarili niya. Kung siya lang kung naglalakad, kailangan akay-akay pa po tayo. Dito tayo sa may Mandarin Bandayan. Ayan na po yung Mandarin. Ayan, nakarating na po kami sa bahay. Marami pa kaming napuntahan. Kasi yung isang hardware, wala po yung pakay ni Papa Bits. So, bali 3 na hardware yung napuntahan namin. Pangatlo is mayroon na. So, ayan. Diretso na po kaming nakauwi. Tingnan nyo yung yung labahan ko. Naghihintay na po sa akin. Tapos, meron pa yan sa sa loob ng washing machine. Yan. Jaran. Ayan po. Tapos yung washing machine, meron din pong laman. Yung mga puti. Kasi isinagregit ko yan kahapon na akala ko po na makakaglaba po tayo. Tapos ayan. Dumaan na lang po tayo doon sa bilihan ng itlog. Ako na lang po yung nagpunta doon. Tapos ito na naman, bumili po tayo. Lalagay lang natin sa tindahan na sabi ko nga, kung mayroong gustong bumili, na may bumili, may mabibili. Tapos ayan, yung dinaan natin sa merkado. Wala na. Wala nang laman yung ko. Yung bulsa ko. Nahurot na. Oh my gosh. At least, na na natin yung mga kailangan. Tapos napa-renew na din po natin yung
motor. Tapos, ayan. Hindi pa na anuhan yung ano natin. Higaan, hindi pa natligpitan ni Chrislyn. Bumangon lang namin, bumangon. Hindi nagbigpit. Ito, tapos relax muna tayo sa tablet para po umpisa sa ating routine. Sa ating routine, guys. Yung binili ko, yung talagang gamit na gamit namin. Tulad ng ganito. Halimbawa mag-iskabitsi, kailangan maggamit kami ng gawgaw or concert pagpalapot. Tapos wala naman kami dito, mag-ano pa tayo, mag-uutos pa tayo sa mga bata. Pupunta pa sa kabilang tindahan. Minsan gabi na. So ayan. Tapos ayan, bumili tayo ng soap. Tapos Downy Pantene. Tapos syempre, gamit din po namin yung tuyo at suka. So bumili na lang po tayo. I-display natin yan kasi yan nga. May bumibili pa rin. Kahit nakikita nila yung ano, yung tindahan ko na parang hindi tindahan. Tindahan na diretso kwarto. Ganun. Importante, mayroon tayong naka-display. Kasi hindi na iwasan na walang nagtatanong dahil yun, nakapagtinda nga tayo, meron pa din nagpupunta dito. Yung sigarilyo lang yung hindi ko binili. Kasi malaki yung gasto, malaki yung gastos, malaki yung punan, hindi nababalik naman. Buti na lang yung ganito. Tapos walang chicherya. Walang chicherya. Walang para maganda na naman tingnan yung ano natin. Parang kumakalam na yung ano ko, yung tiyan ko. Aabot pa ito sa siguro sa ano, sa sahuran. Oh my gosh. Yung mga ganitong mga free, pwede natin gamitin. Mga free. Kape, minsan, kape stick, minsan may nagtatanong. So, bili lang tayo. Wala naman yan mawawala. Ako, araw-araw naman po ako gumagamit nito. Tulad ngayon, maglalaba ako. Ayan. Itong tuyo at saka suka. Mamaya ko na ito i-display. Mag-aano muna tayo. Magbibihis kasi mag-ooperation tayo. Ito, meron
nagtatanong din. At least, alam ko na yung mga presyo-presyo, yung mga ganito, presyo-presyo ng mga ganyan sa ibang tindahan. So, di gagaya tayo. Kasi parang ako lang yata yung mura dito, guys. Kaya dito sa akin yung takbuhan. Yung ganito pala, sabon. Yung sa akin dito is 21 lang yung yung binta ko. Nang bumili po kami sa mga tindahan, pero tindahan, ang ganito 23. Yung mga lokal na sabon, yung Safeguard at saka yung Safeguard at saka Bioderm, tag 25 pala. Yung sa akin dito is 21 lang. Oh my gosh. Yun pala. Tapos yung sukad ko dito is mura din yung sa akin. Tag 14 lang. Pagbili namin sa tindahan, tag 17 na pala. Yung suka na, yung tuyo at saka ganito. Kalaki. Yung maliit, tag 12. Yung sa akin dito is 10. Sabi ko, sige, sige. Maganda na naman tingnan yung natin, loob ng tindahan. So, walang chicheria, skerlyo at saka candy. Ganyan lang. Tapos, itlog. Yan lang po yung mga importante lang. Tapos, yung mga sibuyas, bawang, bumili na din po ako. Para 1/4 po yung binili ko dahil minsan meron din nagtatanong dito. Lalong-lalo na yung mga malapit sa atin. So, ayan guys. Bihis muna ako guys sa bihis. Ayan. Nag-umpisa na si Papa Bits kumpunhin yung lagayan ng hose. Papunta sa paglalabhan natin. So, bali, hihintayin natin siya na matapos bago tayo mag-umpisang maglaba. Yung gagawin ko naman is magluluto kayo ng ulam para sa tanghalian namin. Alas 9:45 ko pa lang naman. So magluluto na tayo dahil hindi pa kami nag-breakfast. Kundi nagkape lang kami bago umalis. Yung pa naman tayo dito, sobrang isda na tamban. Sobra sa iniskabit si ni Ronald kagabi. Na yun po yung ulam namin. Yung mga pinamili ni Papa Bits. Ayan. Ito yung tea. Tea yung tawag dito. Iwan ko kung ito mga reducer, ano ba yan. Tas solvent. Yan po. Siyempre hindi makakilo si Papa Bits kung walang mga ganyan. Oh, hindi na tayo mapapagod maghakot ng tubig papunta dito dahil ayan. Ginawaan na tayo ni Papa Bits ng picnic. Siya pala nagawa ng picnic. Ayan. Nakaagas papunta doon sa tangke. Pag halimbawa na puno na, nandoon yung patayan. Yung sa ibabaw na tea. Yung para dito, ayan. Hindi na tayo tatamarin maglaba. Kasi meron na tayong dito. Source. Nakakapagod kasi hakot ng hakot. Nananakit yung baywang natin. Baywang at saka braso. Oh my God! Diretso sa washing machine. Sige.
Ayan po yung ulam namin ngayong tanghali. Mananghalian na tayo guys. Ayan, pinapag-ano ko si Sansan ng juice. Pinapagtimpla. Pero nakahubad si Sansan, nakahubad. Muna tayong kumain guys dahil nagugutom na ako. Maglalaba pa tayo. Tapos ayan, biglang nagkulimlim po yung panahon. Sabay may kulog. Tapos sabi ni Alrich, maulan na daw doon sa kanila. Doon sa bukid. Timing lang yung pagbili natin ng spicy na ketchup. Kulimlim po, nagkulimlim yung panahon. Kain. Busog na tayo guys. Ayan, mukhang uulan pa. Sana umulan. Para magkaroon na naman kami ng tubig. Kumukulog. Ay, sumasabit yung buhok ko. Sarap ng tamban. Minit na naman pero kumukulog. Naririnig nyo guys yung kulog. Pandarin natin. Mga puti pa lang ito, mga puti. Pero mamaya na ako magpapatuloy. Magre-relax muna tayo. Relax muna. Relax muna tayo guys kasi parang sumakit yung ulo ko. Tapos lang natin maghugas. Mamaya-maya na tayo maglalaba. Oh my gosh. Ano natin yung yung bitit natin, yung bitit. Imbis na pag alis namin kanina pabango yung natin panghaplas. Pero bitit yung dala ko. Bitit yung nakaano sa atin dahil pagkagising ko parang masakit yung dito ko guys. Parang nahihilo ako. Nakakaano yung sikat na araw, yung init ng panahon. Magre-relax muna tayo, tapos anuhan lang muna natin ng pagpupo, operasyonan ng pagpupo habang tayo'y nagpapahinga. Yung oras is na guys, alas 11:30 pa lang. Alas 11:30 pa lang guys. Mag alas 11:30 kasi alas 11:27. Ano pa lang yung panahon, bata pa pala. Pero oh my gosh. Ang init ng panahon guys, masasabi ko lang na parang pakiramdam mo nakakapagod. Yung init ng panahon parang maano sa katawan mo. Iba-iba yung kainit. Iba yung kainit niya. Masakit sa ulo. Tapos, yung manghihina ka ba? Manghihina. Ganun. Kaya mabuti na lang na po kami.
maaga pa po kaming umalis ni Papay Beach punta ng Danau kasi hindi pa mainit dahil yung kalsada natatabunan pa ng mga puno. Okay, kung ngayong mga oras-oras kami nagpunta doon, hinintay ko pa yung matapos yung pag-asikaso sa mga bata. Hintayin natin na pag-alis nila alas 7. Yun. Mainit na yun, alas 7. Tapos makakaabot doon mga alas 8. Tapos pipila ka pa. Mas mainit. Mabuti na yung maaga pa kasi maaga ka pang matatapos. So ngayon guys, relax muna tayo saglit. Pinaandar ko lang muna yung yung washing machine. Pinaikot ko ng dalawa para pagka maya-maya mga decolor na yung sasabunin natin. Hindi naman tayo magproproblema, maghakot-hakot ng tubig. Kasi ayun, inidiyahan na naman ni Papa Beach. Lagyan ng ahos. Yun nga lang, pag may gagawin, pira yung katapat. Dahil hindi magagawa kung walang pira. Dahil may bibilhin na mga material. Sige na lang. Basta mabawas-bawasan po yung natin. Mabawas-bawasan yung trinatrabaho natin. Tulad yan, hindi na tayo magsasalok tapos bibit-biting pa doon sa planggana. Pabalik-balik, may ilang balik yan. Yung isang planggana, 3 baldi po yung laman nun. Tatlo sila na panay. Tawag pa sa amin, panay. 3 panay, 3 baldi naman na tubig. Magkano yan? Ilan yan? Makakasiyam tayo pabalik-balik. Tapos hindi pa yan 3 sigurado kasi pag nagbabanlaw, nababawasan yung tubig, kukuha ka na naman tapos ipupuno. Yun. So, pahangin muna tayo guys. Relax muna ako guys, relax. Itong nakikita nyo guys, ano po to? Suotin po yan ni Chrislyn sa play din niya. Yung pang swimming, tapos pang karer, nandyan na po. Lahat nandito sa sa kwarto ko dahil iniipon ko lang yan dito sa sa kwarto na diretso tindahan para yung kung magtatanong is nandito sa akin. Ito naman yung bag ko na dala-dala pagpupunta ng Compostela. Kung mayroong damit ako dyan, isang pares ng pajama, isang t-shirt. Tapos ito naman bag ni Pinsoy na binili ko nung umpisa pa lang ng pasok. Tapos yung gamit niyang bag ngayon is in order ni Mama Walin sa kanya, yung Spider-Man. So ang laman naman nito, mga notebook, papel, pang grade 4 na bigay po ni Gwen Garcia. Kaya na parang ano pa yung tawag dun sa stock room. Ganon. Bakaala dyan. Basta pag may hinahanap, nandito na sa akin. Tapos, dito. Yan. Ito, mga papilis ni Pinsoy, saka papa niya. Kasi pinadala yun ng magpunta ako doon sa Tacloban. Ipinadala lahat dyan. Lahat sa akin. Yan. Live birth ni Pinsoy nandyan, live birth ng mama niya, live birth ng papa niya. Tapos ito naman mga ni si at saka Chrislyn, yung mga ano bang tawag nito, mga certificate. Yan, mga certificate ni Chinsea at saka ni Chrislyn. At dito naman yung nasa envelope, live birth ni Sansan. Tapos yung dito sa ilalim, yung sa akin naman, ito mga papilis ko yan. Tapos dito rin, ito kay Sansan yata to, dyan nakalagay para po pag maghanap ako, hindi na rin mahirap hanapin.
Tas ito, yung tablet ni Pinsoy, nasira na. Tablet ni Pinsoy. Tas yung papel nila, Pinsoy at saka Sia, nandito. Tas bago naman yung ano ni Pinsoy, pencil case, yan. Dito ko rin inilagay yung ano, yung luma niya nung grade 1, grade 2 pa niya, na doon pa siya sa ano, sa Tacloban. Yan, nandito. Tapos ito yung pang-init. Tapos ito, mga halo-halo na lang dyan, halo-halo. Tapos yung mga ano nila, ito rin, linagay ko sa garapon, yung mga pangtali. Tsaka ito yung jogging pants, Chrislyn at saka Sia. Yung jogging pants si Chrislyn nandito na, pero yung t-shirt niya wala pa, yung pang lady. At ito guys, basura. Diyan lang muna siya. Okay. Tapos ito po yung kasama ko dito sa araw at gabi. Kay Mama Walin din, papilis nandito sa akin. Yung mga iba nandito din sa envelope. Nandiyan sa ilalim dito guys. Dito. Tapos ito mga unan ko yan guys, na in-order, hindi ko pa ginagamit. Unan, bedsheet, kumot, pag may bisita. Hindi na mahirap hanapin, bibigay mo na lang. Yan tayo ka sinop magligpit. Kailangan inano natin, tinandaan, lalagay natin sa isang lugar na hindi na tayo maghihirap, yung mag-uukay ng mag-uukay. Sige muna guys, magpapahinga muna talaga ako. Mamaya-maya naman po tayo. So yan guys, alas 3 na, mag-umpisa na po tayong maglalabasan na po yung mga estudyante. Nakag-relax naman po tayo, pero hindi tayo nakatulog. Nagka-chat-chat po kami ni Mama Pix. Yun, kasi si Mama Pix wala palagi sa bahay nila, kasi yung kapatid ng mama niya or kapatid niya is nandoon sa hospital, naka-admit. So bali, pag-araw siya daw yung bantay. Kaya sabi niya, yung tumitira ng ano bahay nila is sawa. Merong sawa sa ano, sa taas ng bubong nila, nasa gilid sa iskina. Sinid sa akin yung picture ng sawa, medyo malaki. Tas yung pumatay yung kapatid ko. Iwan, marami ng sawa doon sa amin banda, kasi minsan daw yung sawa nakita doon sa kapatid ng bahay ng kapatid ko. Tapos nung other day, sa pinsan ko naman, kay Tito Lugs, merong sawa doon daw sa bahay nila. Pagkatapos ngayon, Mama Pix, siguro sa init ng panahon, lumalabas yung mga sawa. Buti na lang, pero yung sawa hindi naman delikado pag maliit pa, hindi pa nakakalulon ng tao. Parang maamo yan, yung hinahanap lang nila yung mga sisiw, daga, ganun. Pero nakakatakot din. Nakakatakot pa rin kasi ahas yan. Tawang-tawa pa ako kay Mama Pix, kasi sabi niya, buti na lang daw, tapos na po siya nakapag-underwear, nakapag-bra. Tapos yung tinawag niya po yung kapatid ko. So, nakuha na yung sawa sa kanilang bahay. Kasi si Mama Pix, busy talaga pag araw. Gabi lang sila nandoon sa kanila, dahil nasa school ngayon yung kapatid niya. Hindi ko naintindihan, kapatid ba niya, kapatid ng mama niya, naka-admit ngayon sa hospital, yung kinuha nila na nandoon sa Manila. So yan, nag-umpisa na po tayo guys. Nadumihan yung ano ko, tubig.
lagyan ng mga abog sa galing sa buko. Sa kukulamber. Parang nagsikip naman dito. Nagsikip yung ano natin. Marapulis naman bukas. Sibilyan. Tapos din tayong maglaba. So ngayon naman guys, is pupunta po kami ng Mandarin. Bibilhan namin si Chrislyn ng heels na sapatos para gamitin sa play day nila. Sa August 22 na daw. Heels para sa career niya na flight attendant. Ayan guys, nagsusukat na si Chrislyn. Yung may heels. Ganito. Sino? Sus, mabukit ka lang na, Roy. Gahanap po kami ng anong bagay nito guys? Stocking or nisak? Na itim. Nauwi na po kami galing ng Mandarin. So, hindi po kami nakabili ng stocking kasi yung stocking doon is color brown. Kinakailangan po na black kasi yung suot ni Chrislyn sa flight attendant maroon na mayroong black, kombinasyon black. So ayan po, nakabili po tayo ng may heels, medyo heels. Mura lang po, tumura yung guma. Pwede pa niyang gamitin pag ano niya, pag grade 5 or kung hindi lumaki yung paa, pwede pa niyang gamitin sa pag high school niya. Muuso ngayon yung mga sapatos na ganito na pwedeng mabasa. Maganda naman po yung ano niya, maganda naman po yung design. Parang ano lang, leather. Parang anit. Nakakaamis po. Yan. Abangan niyo po yung araw ng play day ni Chrislyn. August 22. Meron na pong nagano sa kanya, nag-handler. Handler ba lang tawag doon? Nag-handle. Isang bakla. Pero teacher din po siya. Nakaibigan po ni Jean. So, nung Sabado Linggo, tinuruan na po siyang pasok-pasok. Nakita naman siguro nyo nung isang araw na upload ko na tinuturuan na po siya. So ngayon, maghihintay naman po kami ng maluto yung ulam para kumain. Oras po is 6:35 na po. At nandoon na si Ronald nagluluto. Pahinga muna tayo. At saka good news po guys, dahil wala pala silang klase bukas. At tamang-tama nakapaglaba tayo ngayon, tas walang klase bukas. Medyo makaka-relax po tayo. Ang lalakarin na lang natin bukas yung paghanap ng stocking niya. Pupunta po tayo sa isang supermarket sa Mia, doon sa Subo. So ayan po guys, for today's video. Hanggang dito na lamang po. Shout out po sa lahat. Thank you po. Thank you for watching. Click the notification bell para updated kayo sa YouTube channel ng mga anak. Thank you sa mga hindi po nag-skip ng upload ko or vlog ko araw-araw. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow.